guys! Kamusta na kayong lahat dyan? Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. At so, for today's video guys is pag-uusapan natin yung usapang pagtulong. Ayan yung topic natin guys, no? So, mostly kasi sa atin sa Pilipinas, tayo mga Pilipino kasi, pag nakapag-abroad tayo is every month na tayo nagpapadala. Kung may mga anak kayo, may mga magulang kayong tumanda na walang pera, kailangan nyo silang tulungan. So, may hangganan ba ang pagtulong? Yes guys, may hangganan din ang pagtulong at may limit din po ang pagtulong, no? Hindi naman forever na kaya nating tumulong. May darating at darating din ang time na mag-i-stop tayo. So, ang pagtulong kasi guys is yung every month na may allowance sila sa inyo, hindi po yung pagtulong, no? So, kasi guys, pag ganun lang nangyayari, nagiging tamad na yung tao, no? Kasi bakit pa siya magtatrabaho kung every month naman siyang may every month naman siyang may pera, no? May nagpapadala sa kanya. So, para kasi sa family namin, guys, is tumulong kami, which is binigyan namin sila ng tricycle. Kaya kahit pa paano is hindi sila hingi ng pera sa amin every month. So, dahil sa mindset nila, nung na-fully paid namin yung tricycle is ibinenta nila, guys. Nung ibinenta nila is kumuha na naman sila ng hulugan at gusto na naman nila kami magbayad nun. So, ayun talaga ang pagtulong, guys. So nagiging nagiging abuse na sila. So, may time talaga na kailangan mo rin isipin yung sarili mo na nakikita mo na yung boundaries na kailangan, stop na, nakakapagod na rin. Nakakapagod na rin kasi, guys, na tumulong sa mga taong hindi nila tinutulungan yung sarili nila. Yung para bang iaasa na lang nila yung buong buhay nila doon sa mga taong nasa ibang bansa. Yung mga problema nila, ang nag-holder ng problema nila is yung mga nasa ibang bansa. Ang tumutulong sa kanila is yung mga nasa ibang bansa. So, kailangan na rin natin i-stop, no? Pag in-stop natin kasi, guys, doon mo makikita talaga yung ugali ng tao, which is kung nakakaintindi sila or hindi. Doon mo talaga. Kasi guys, sa ating kasi mga Pilipino, doon mo makikita yung talagang tunay na ugali ng isang tao pag dumating na yung time na wala na silang nakukuhang pera sa'yo. Kasi guys, ang ugali natin, mabait lang tayo pag may use yung tao sa atin, di ba? Ganun lang ang ugali natin. Pag may kailangan tayo na ibibigay mga kailangan natin, na ibibigay mga needs natin, is mabait tayo sa kanila. Pero, nag-change yun, guys, pag dumarating yung araw na hindi na sila nagbibigay sa'yo. Which is, hindi tayo marunong umintindi, hindi tayo marunong umunawa na talagang kailangan din nila isipin. Siyempre, yung mga nasa abroad naman, guys, tatanda rin naman yan. Sinasabi nyo kasi na, matatanda na sila, hindi na nila kaya magtrabaho. Which is, bakit kasi ang tao tumanda na walang pera? Ano yung pinagagawa ninyo ng kabataan ninyo? Bakit hindi kayo nagpursige ng kabataan ninyo? So, ganun yung mga mindset natin. Kasi guys, ang nakikita ko kasi sa ugali natin mga Pilipino is, kasi may mga anak tayo. Yes, may mga anak tayo, kaya minsan nagiging tamad na tayo. Antayin na lang natin lumaki yung mga anak natin kasi hindi natin sila nabuhay ng maayos, ng maganda. Pag dumating ang araw na nakapagtrabaho na sila, paano kung nakapagtrabaho lang sila sa palengke? Waitress lang sa mga restaurant. Ang baba lang ng mga sahod, guys. Lalong-lalo na po sa Jollibee. May mga benefits ka rin sa Jollibee, pero yung kalahati ng sahod na anak mo is kinukuha mo pa. Talagang maraming mga anak, guys, ang umiiyak. Lalong-lalo na sila ang nahihirapan talaga pag talagang mahirap ang mga magulang mo. Yung hindi sila nagpursige magtrabaho ng kabataan nila, yung mga anak talaga ang magsasuffer, guys. Kasi yung mga magulang siguro centuries ago, wala kayong family planning, kung ilan ang anak ninyo, kung kaya nyo ba silang buhayin. Kasi mostly sa mga may hirap na pamilya, guys, ang dami nilang anak at all. Tingnan nyo sa mga poor area dyan sa Pilipinas, yung mga anak nila at 2, 4, 6 pa, minsan 11 pa, pero hindi nila nakakayang buhayin. Kasi ang mga utak kasi natin mga Pilipino is darating ang araw na makakapagtrabaho yung mga anak natin. At pag nagtrabaho sila, yung sahod nila is kukunin natin. Parang sila ba yung pumapasan ng bigat ng family? Kasi yung mga magulang mo hindi masipag, hindi
pinaghandaan yung pagtanda nila. So, pag talagang ganyan ang magulang nyo guys, na hindi na paghandaan yung pagtanda nila, talagang mabigat talaga sa buhay yan guys. Kasi, hindi makakaahon sa kahirapan yung mga anak natin kung tayo nagiging pabigat sa kanila. Lagi, at saka guys, being a parents kasi guys is your responsibility to give good life to your kids. Not your kids giving good life to you. So, ano siya, nagiging baliktad siya guys, no? Nagiging ganun ang nangyayari. Kasi kung ang mga magulang mo, tumanda na walang pera, at ikaw is bata-bata pa, okay pa yung pangangatawa, nakapagtrabaho. So, ang trabaho mo lang kasi guys, pag wala kang pinag-aralan, talaga nasa low level ka lang ng mga work na pwede mong applyan, no? So, at saka lalo-lalo na dyan sa Pilipinas, no? Ano lang, mga cashier lang, or sales lady lang, pero nagde-demand sila ng napakadaming documents na kailangan niyang i-provide, so kailangan ng pera yun, no? So, pag nagtrabaho yung mga anak ninyo, dahil yung parents ninyo is walang pera, tumanda walang pera at matanda na sila, so ikaw ang maghahanap buhay para bigyan sila ng magandang buhay. So, yung life mo, yung kinabukasan mo, hindi mo na siya maiisip kasi may mga magulang ka kailangan ng suporta, matatanda na sila, ganyan-ganyan, may mga sakit na sila. So, yung mga anak ang magsasuffer. Pag nawala ang magulang at yung anak mo naman ang walang naipundar, walang naipon, so pag yung anak mo is may anak na naman, so yung responsibility na naman na yun, ipapasa niya sa magiging anak niya. So, ayun yung sandwich generation guys, no? So, kailangan kasi natin end ang ganyang klaseng pagtulong. Tulungan niyo sila para maghanap buhay. Yung ikabubuhay ba nila, yung pagtatrabahuan nila para kumita sila ng pera. Hindi yung tinutulungan niyo sila every month na, ay, may allowance kayo every month, okay lang yun. Kasi guys, sa totoo lang guys, kung ako na may monthly allowance, bakit pa ako magtatrabaho, diba? So, ayun ang nangyayari sa mga utak natin Pilipino. Kasi minsan kasi guys, iisipan natin negative yung mga taong hindi tumutulong, lalo na pag hindi na nagbigay, ginagawa na natin silang masama, parang wala nang utang na loob. So, kasi guys, pag hindi na nagbibigay yung tao means, nagiging mature na yung utak niya, iniisip na rin niya yung pagtanda niya na hindi natin kayang umunawa as a Pilipina. Kasi ganun ang kultura natin guys, no? Pag ang mga magulang mo talagang tumanda na walang pera, walang ipon, ang mga anak ang magsasuffer. So para kasi sa mga magulang guys, huwag tayong mag-demand ng sobra-sobra sa mga anak natin ng magandang buhay, magandang bahay, magandang sasakyan, na nakikita nyo sa kanila, maganda yung bahay nila, may sasakyan sila, may pera sila. Huwag nating i-take yun sa kanila na ay kaya ng anak ko magbigay ng magandang bahay sa akin. May sasakyan siya sa ibang bansa, nagka-car siya, mga ganun. So, iba-iba tayo ng buhay guys. Iba-iba rin tayo ng way of thinking. Kasi yung thinking kasi namin guys is mahirap na kami. Tumanda mahirap yung mga magulang namin at ayaw naming matulad sa kanila. Sinasabi lagi ng mga tao na ang mga magulang matatanda na. Yes, matatanda na talaga sila guys. Kaya nga tinulungan namin sila, binigyan namin sila ng tricycle, kaya kahit pa paano is may sources of income sila. Pero anong ginawa nila? Ibinenta nila. Tapos yung lupa pa ni Ate Liesl, ibinenta rin nila. Saan nila dilagay yung pera? So, talagang hindi na nila binabago yung pag-iisip nila na tumatanda na rin kami at ayaw naming matulad sa kanila guys. Kasi kung ano yung pagkakamali ng mga magulang mo, sa kanila lang yun. Sa mga kabataan kasi na anak is nakikita mo na yung future mo yes guys, nakikita mo na yung future mo pag hindi ka naghanap buhay. Sa mga magulang mo, kasi nakikita mo na yung sarili mo na pag hindi ka nagpursige sa buhay, hindi ka kumayod hanggat bata ka pa, matutulad ka sa kanila na tumanda na wala ding pera. So, ang mindset kasi namin, nung may opportunity ako magpunta sa ibang bansa guys, is ginrab ko na yun. Pero hindi naging magdali talaga yung buhay ko sa totoo lang. And I share my story here in Facebook. Private naman yung life ko, no? Private, hindi public pala. So nakikita niyo, hindi naging madali ang buhay namin sa ibang bansa. Lalong-lalo na yung mga magulang namin is poor. So sinushoulder lang namin pag may mga problema kami. Sinasarili lang namin. Wala kaming masasabihan ng problema.
hindi namin kaya sabihan yung mga magulang namin kasi wala naman silang pakialam sa amin. So, nagkaroon lang sila ng pakialam sa amin nung nagkaroon na kami ng ganyan. So, yes, ang mga magulang kasi guys, wala kayong pakialam sa mga problema ng mga anak ninyo kasi hindi nyo sila natutulungan. Hindi nyo sila naanuhan. Pero pag dumating na yung araw na kumikita na yung mga anak mo, may pera na sila, ay doon na tayo mag-start manghingi, no? So, kailangan nyo rin kausapin yung mga magulang ninyo na nahihirapan na kayo at pag hindi nila naintindihan silent ka muna. Huwag mo muna silang kausapin. Kasi guys, kasi ang tao, kasi pag hindi tayo nakakaintindi masyado, is talagang green-minded yung utak natin. Talagang magsasalita tayo na masakit sa mga anak natin hanggat hindi tayo marunong umintindi. So, mas maganda na lumayo muna, mag-relax muna, mag-chill out muna, i-refresh muna yung mga utak. Kasi pag ang tao galit, talagang nasasabi nila yung mga dapat hindi nila sinasabi sa'yo. Yes, guys. So, para sa akin, guys, pag talagang nahihirapan na kayo, sabihin niyo sa kanila na stop na, hindi ko na kayang tumulong. At doon yung makikita talaga kung marunong umintindi yung family ninyo, yung mga magulang ninyo, mga ganyan. Pero kung may mga anak naman kayo sa Pilipinas, talagang it's your responsibility to give them good life, no? Pero hindi lang naman porket ikaw ang babae, ikaw ang nasa ibang bansa, is ikaw ang shoulder lahat, no? Pag may asawa ka sa Pilipinas, kailangan ka rin na tulungan. Kailangan din niya mamasada, magtulungan kayo, di ba? Kasi sa family namin, ang nakikita namin is kami ang shoulder ng problema namin. Problema nila doon na nagkikreate sila ng problema at kami yung solusyon. So, nakakapagod din guys, no? Kasi, hindi naman kami robotic na hindi napapagod sa buhay. Darating at darating din ang araw na tatanda din kami at ayaw namin tumanda na walang pera. So, para sa akin guys, pag nahihirapan na kayo, kausapin nyo sila, kausapin nyo yung mga magulang ninyo na hindi na namin kayo kayang sustentuhan, hindi na namin kayo kayang bigyan ng pera. It's time to us to build our life. Kailangan din, kasi guys, ang tagal na namin sa ibang bansa, wala kaming napundar na bahay. O kahit na wala kaming naipundar guys, savings lang meron kami. Pero kasi guys, tulong kami ng tulong, sa totoo lang. Tulong kami, bigay kami ng bigay. Kahit na konti lang yung natitira sa amin, okay lang basta may maitulong kami. Pero pangit pala yun guys, kasi doon mo makikita talaga yung ugali ng tao pag wala na silang nakuhang pera sa'yo. So, yung mga mindset natin guys is, tawag doon, i-open natin masyado, no? Huwag natin i-close na, mga anak ako, sila na dapat ang bubuhay sa akin. Huwag ganun guys, kasi kahit na anak nyo rin sila, darating din ang time na tatanda sila at pag hindi nila inisip yung future nila, kinabukasan nila, matutulad din sila sa inyo, sa mga magulang na walang naipon.